So ito nga mga kabayan, bigyan na natin ng konting reaction tong video ni kabayan dito sa Saudi Arabia, nakadama. Nakabayan natin Pilipina na may short video po siya na makikita sa video. Pero ito ay deleted na mga kabayan. At makikita po dito sa video na at pinasok sa kwarto at mukhang ginagasa siya ng kanyang amo. Kasama rito sa short clip na maririnig natin at makikita rito pinasok na siya sa kwarto ng mag-asawang amo at kinukumpronta na. At binabawi at kinukuha ang mga gamit na ibinigay sa kanya noon. At sinasabing may kinukuha siya mga kababayan. So panoorin po natin ang mga video clips nito. At kayo na po humusga kung ano po ang masasabi nyo sa video nito. I'm gonna give you the phone, everything. Just stay calm. Here, and we need to check all your stuff. Yes. Everything that we gave, we will take. Yes. Oh, here. If you want here. Yes. What else did you take? Is there anything you take? No, I didn't take anything. I'm asking you, did you take yes, no? No, I didn't. Are you Don't sure? cry, don't Yes, cry. We are not. I'm Stay here. scared from you. Ligin niyo ko, baby. Ang amo ko. Ligin niyo ko. Ligin niyo ko, guys. Ligin niyo ko. Tanan nila. Gusto ko na tanan, guys. Please, guys. Ligin niyo ko, guys. So nakita nyo mga kabayan, ngunit meron po siyang video na inilabas na bago at binabawi niya po. At sinasabi niyang video content lang daw. Ginahasa siya at binugbog ng kanyang among lalaki. Ayon sa kanya ay nataranta lang daw po siya at nagpanik sa video na yun. Kaya ganun daw po ang kinalabasan ng kanyang video. Sabi niya rito, mababait daw ang kanyang mga amo. Dahil nung bago pa lang daw siya sa kanyang amo at binigyan siya ng bagong cellphone na pasupresa pa mga kabayan. Sa bidyong inilabas niya dito. Na marami tuloy nag-react dun sa video na noon. Na maraming mga kababayan natin na netizen nagsabi na content lang daw yung ginawa niya. Na ginahasa siya at minaltrato ng kanyang amo. So panoorin uli natin ang kanyang bagong video na ito. Na siya po ay humihingi ng pamanhin dito sa nagawa niya. At ayon dito sa video ay wala raw kasalanan ng kanyang mga amo. Kaya humihingi po siya ng apologize sa mga nakapanood nung unang video niya. Kaya watch po natin ang kanyang mga pahayag dito sa mga bagong lumabas na video niya mga kabayan. At kayo na rin po ang humusga. Magandang umaga po. Ako po si Liami Panagiton na nagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia po. Ako po ay humihingi po ng paumanhin po sa nagawa ko pong kasalanan po, sa nagawa ko pong video. Yung sa video po is wala po yung kasalanan yung employer ko po. Wala po yung, hindi po ako binugbog, hindi po ako ginahasa po. Sadyang napanik lang po ako, nataranta, gawa siguro na nataranta ako, then ano ako ng video at na-post ko sa Facebook po. At sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, hindi po, wala pong kasalanan yung amo ko, yung employer ko, wala pong kasalanan doon po. Ako lang po talaga yung may ano doon, nang nataranta lang po ako at nag-ano ako sa video po. Pero sa tingin ko rito parang may binabasa siya sa video na ito mga kabayan. At tumitingin siya sa gilid. Parang may tinitignan siya sa gilid niya na nakabantay sa kanya habang nagsasalita siya sa video na ito. Sa katunayan nga po is nung hindi pa ako nung 1 month pa lang po ako dito, binigyan na nila po ako ng day off. Binilhan nila po ako ng ticket papuntang Boulevard World. Tapos nung sa Ramadan po, second week po ng Ramadan, sinupresa po nila ako sa cellphone na Samsung. Yes, why you make it? Kasal. So
sweet. At meron din siyang bagong video na natitira ngayon sa Facebook account niya, mga kabayan, na humingi siya ng tawad pamamagitan ng English language. Ngunit mapapansin natin sa video na ito, mga kabayan, parang may nagmamanage sa video niya. Pinababasa sa kanya ng mga amo na babae. So panoorin po uli natin ang huling video niya sa Facebook niya na lumabas ngayon sa social media, mga kabayan. Good morning everyone. My name is Liami Panagiton. First of all, I want to say sorry to my employer, to my sir and mom that I ruined this image, and also about the video. The video is fake, and also I'm just pretending to be scared. All of that is fake, and all my friends and family and people out there, please delete all the video that you take it. Please guys, delete all, because all of that video is fake. And also I want to say sorry to my madam and also to my sir that I made a big mistake and I make a wrong decision of my life. Ganun nga, mga kabayan. Sa palagay ko sa case na ito, pwede ngang kinontent lang niya nga ito, pero makikita po natin sa hugis at itsura niya ngayon sa mga bagong video niya na lumabas ay mukhang stress na stress ang kanyang mukha at mukhang namumugto ang kanyang mga mata. Dahil sa unang part ng video niya ay sumisigaw siya na talagang makikita nyo na para siyang pinepwersa ng kanyang among lalaki rito sa unang video niyang lumabas. Dahil dito sa Saudi Arabia, dapat hindi nagkakaroon ng body contact ang kanilang mga among lalaki sa kanilang mga babaeng katulong. Bawal na bawal po yan. Siguro naisipan niyang mag-live siya nung unang video niya. Dahil siguro nararamdaman niyang may balak na masama ang kanyang amo o employer. Kaya mahirap nang sabihin na kinontent lang niya talaga ang pangyayari ngayon, mga kababayan. Dahil mararamdaman natin at makikita natin sa video, sa mga video niya, na ang kanyang pagkatakot sa kanyang mga amo, na hindi natin mahihintulad sa ibang mga kabayan natin OFW rito na gumagawa lang talaga ng content, na proud pa sila sa paggawa nila ng video. Pero dito kay kababayan, dito sa Saudi Arabia na katama na kababayan natin Pinay, ay makikita na talaga natin, mga kababayan, na may takot siya at may stress. Makikita ninyo naman sa mukha niya, stress na stress sa mukha niya habang siya po ay nagbibideo. At lagi siyang lumilingon, ganyan. At may mga binabasa. Para bang tinakot siya ng kanyang mga amo na gawin niya itong mga bagay na ito at humingi siya ng apologize, na linisin ang kanilang mga pangalan. Parang ganun ba? Sa nakikita ko sa video na yan, mga kabayan. Tinakot siya ng kanyang mga amo na humingi ng apologize at i-delete lahat ng mga video na i-post niya sa social media. Dapat po makarating ito sa ating polo at embahada dito sa Saudi Arabia sa Riyadh para matulungan at maimbestigahan ang katotohanan sa pangyayari sa kanya. Sa video na nakita natin, feeling niya parang hindi na siya safe Hindi na siya safe sa kanyang kalagayan dyan sa kanyang amo. Kaya kung ako sa iyo, kabayan, na magpaalam ka na at umuwi ka na sa Pilipinas kung kinakailangan. Huwag mo nang hintayin na lumala ang sitwasyon mo dyan sa iyong amo. Dahil kung content lang niya talaga yan, pwede kang kasuhan dyan at makulong. Ito lang mapapayo ko sa iyo, kabayan. Kung mapapanood mo ang content, ang video ko na ito, ay hanggat maaga, hanggat hindi lumalala ang sitwasyon mo dyan sa iyong mga amo, ay magpaalam ka ng umuwi. Kung di, tapusin mo na lang ang kontrata mo dyan at umuwi ka na, mag-exit ka na dyan sa amo mo. Pwede ka pa naman bumalik sa abroad at mag-apply sa iba, bata ka pa naman, kababayan. Ano lang po humusga, mga kababayan, kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni kababayan dito sa video na ito. Kaya maraming salamat sa inyong panonood, mga kababayan. At para sa aking mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ng ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood.